Buenas noches, damas y caballeros. This is just a short pre-recorded vlog. I would just like to update you dito sa kaso ni ex-Senator Bong Revilla, kung saan ay tila umiiyak na siya sa loob ng kulungan. Nagsisisi na siya, ha? Dahil nag-surrender pa siya at ngayon parang siya na lang naiwan sa ere kasi lahat ng co-accused niya, sila Roberto Bernardo, sila at iba pang mga DPWH officials ay recant na, ha? At they have already turned state witness. So, hindi nag-recant. Sorry, medyo na-distract ako dito na lalobat yung kwa natin, speaker. They have turned state witness, kaya natanggal na sila. Natanggal na sila sa kaso. Ganyan naman, kung state witness ka, tatanggalin ka na sa among the accused. So, kumbaga, naiwan sa alanganin, naiwan sa ere, si Bong Revilla. Kaya, he found himself left all alone sa among the respondents. So, of course, nandyan pa naman sila Bryce Hernandez at sila yung MJ Mendoza, oo, na hindi pa nag-turn state witness. Pero ngayon, obviously, nagsisisi siya na akala niya kasi kung mag-surrender siya ay ilalagay siya sa special facility, yung saan kinulong sila noon na may special treatment sila, andon sila sa magandang environment inside Camp Crame, may detention facility doon, may individual room sila doon. Hindi ngayon, nagsishare siya ng bunk beds with other prisoners. Nagsishare sila ng restroom. At parati, dyan sa Payatas, syempre, I know, medyo malapit yan. Hindi naman medyo malapit, pero pareho rin kwan yan na dyan yan sa Quezon City. So, may problema rin sa tubig dyan sa Quezon City. So, I know, hindi siguro kahit sa running water, medyo may problema sila dyan sa Payatas City Jail. So, yan lang, parang torture na yan sa kanya. So, yan ang first mistake niya, na akala niya ibabalik siya dyan. In fact, nag-petition siya sa korte para ibalik siya dyan. Pero ni-reject ng Sandigan Bayan yung petition niya. Ngayon, pinapatanggal niya yung justice. We will blog about that later. So also akala niya na mag-grant siya ng bail, ng korte. Hindi naman siya nag-grant ng bail kasi non-bailable nga ang kaso niya. Pero humirit siya. Humingi siya na kung pwede mag-grant siya ng bail. So siguro ngayon nagsisisi na siya na he made the wrong move. Sana tumakas na lang siya. Nag-ibang bansa na lang siya. At least may tulad ngayon kay Congressman Saldico, at least kahit papano mayroong pang kwan si Saldico, may konting freedom pa, although on the run, on the run. So, iniisip rin siguro niya na okay, anyway, babaksak na itong Marcos administration, ma-take over na ni Sara at mabibigyan siya ulit ng reprieve or baka ma-dismiss pa yung kaso niya na malversation of public funds. So, pero hindi naman natuloy yung mga coup attempts kay President Bongbong Marcos. At 2028 is a little bit far away pa. Matagal pa siya magtiyaga living with other common prisoners dyan sa Payatas City Jail. Kaya ngayon na sinasabi na niya na sana daw mag-konsensya yung nag-testify sa kanya. Ganon. Mag-kwan ka na rin. Mag-turn state witness ka na rin para baka ma-drop pa yung mga kaso sa'yo. Basta ibalik mo lang yung nakaw na yaman mo, yung 90 million plus na bribery.
Pero marami pa yan, hindi lang yan ang kaso niya, marami pa yung ibang kaso. So panoorin natin itong ANC News ukol dyan sa bagay na yan. The news, the lawyer of detained former Senator Bong Revilla challenges the basis of the plunder complaint against his client. Revilla appeared Thursday at the preliminary investigation of his case where he took a swipe. Sandali. The news, the lawyer of detained former Senator Bong Revilla challenges the basis of the plunder complaint against his client. Revilla appeared Thursday at the preliminary investigation of his case where he took a swipe at his accusers. Adrian Ayalin reports. The camp of former Senator Bong Revilla questioned the plunder complaint filed against him as his co-respondents, former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo and engineers Henry Alcantara and Gerard Opulencia, were supposedly discharged, having been earlier named as state witnesses. Revilla attended the continuation of the preliminary investigation of his plunder case at the Department of Justice. Paano nakakatulog ng mga nag-akusa sa akin? Revilla spokesperson Attorney Francesca Senga Paano pa daw nakakatulog yung mga nakakusa sa akin? Ang problema, ikaw, paano ka nakakatulog dyan sa kulungan? Ha? Kasama mo yung mga, kung may problema kayo dyan sa tubig, kasama yung mga mabaho dyan, yung hindi na naliligo dyan, yung may putok sa, may putok at may mga alipunga. Ang init-init nyo pa dyan. I'm sure na mga iisa, dalawa lang yung mga kwan nyo dyan, yung mga electric fan. At mainit dyan sa Payatas kasi, di ba, dating dump site yan eh. So, ngayon pa lang, it's a living hell na talaga. Ngayon pa lang, greatly nagsasuffer na talaga si Bongo. Si Bong Revilla. Kita naman sa itsura niya na kwan na talaga siya, parang disturbed siya. Hindi siya yung parang pa-smile-smile pa noon yung nakulong siya doon sa Camp Crame detention facility. Dito kitang-kita sa expression niya na naghihirap siya. Baka umiiyak pa nga ito sa gabi siguro. Ha? Hinahanap yung sweetheart niya. Valentine pa naman, bukas. Henry Alcantara and Gerard Opulencia were supposedly discharged, having been earlier named as state witnesses. Revilla attended the continuation of the preliminary investigation of his plunder case at the Department of Justice. Paano nakakatulog ng mga nag-akusa sa akin? Revilla spokesperson Attorney Francesca Senga stressed that with the supposed discharge of Revilla's co-respondents, the plunder case will only have him and unnamed John and Jane Does as respondents. How can it be a conspiracy kung nag-iisa lang, di ba? Yun. So yun po talaga ay isang katanungan dyan. Senga said the legal team of Revilla will review their options with the new development in the case. She also pointed out the supposed changes in the statements of Bernardo. DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez said the state witnesses have yet to provide the panel of prosecutors a copy of their certificate of materiality issued by the Witness Protection Program, and only upon fulfillment of the requirements will they be discharged. Martinez said that in the resolution of the prosecutors, there will also be a discussion of their participation in the case. Supporters of Revilla meantime held Nakita nyo, ang ganda ng lawyer ni Bo. Nag-hire daw yan, ha? Nag-hire daw yan ng 3 malalaking law firm. At yung kwadrin, mga mamahalin mga lawyers. Ha? So, ang sweldo lang ng senator, ha? Ay on more than 300, hindi pa nga 400,000 eh. 300,000 a month. So ang question, saan niya nakukuha ang pera para pambayad sa mga sa 3 law firm? Nakita niyo naman, parang galing pa sa parlor si attorney. Ha? Si Attorney Beautiful. So, at mukhang marami pa rin talaga pera si Bong. Pati dito, nag-hire pa siya ng mga chuchuwa boys niya sa labas ng kulungan as if may mangyayari dyan, may kakatulong yan sa kanya. Ha? Kasi ang kaso naman niya sa loob ng korte, hindi sa labas.
He protested outside the DOJ and shouted that the former DPWH officials are the ones who should be charged with plunder. Malinis ang konsensya ni Senator Bong Revilla sa lahat ng mga binibintang sa kanya. Kung babalikan nga po natin, isinuko niya noong Enero yung kanyang sarili na babalita pa lamang sa media, no, na meron siyang warrant of arrest bilang pagpapakita na malinis ang kanyang konsensya. Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio So, malinis daw ha, malinis. Malinis ang bayad dyan. hindi yan malinis, dirty money yan ha. So, yan ang update dito kay Bong Revilla na kasi marami rin, we have to make this update kasi marami rin sinasabi na baka pinapalabas yan sa kulungan. May mga sources naman tayo na sinasabi andon siya sa loob talaga at hindi siya binibigyan ng special treatment at kaya nga medyo pinagsisisihan na niya yung bakit pa siya nag-surrender at akala niya maibalik siya sa jail facility kung saan may special treatment siya sa Camp Crame Detention Center, hindi naman kung saan binibisita siya ng mga girlfriend niya at dito wala siyang chance, mga bunk beds, lilima sila dyan sa kulungan, sharing one restroom, one shower at isang lababo. Hirap niya. Ang hirap talaga dyan. Lalo, buti kung malinis yung mga kasamaan mo. Kung hindi naliligo mga yan, ang baho-baho ng mga yan. At nag-i-snore pa yan sa gabi. Ito si Bong, ito talaga yung parang prinsipe, born with a silver spoon. Dahil anak ito ni former Senator Revilla rin, the late Revilla. So, ngayon lang siya nakaka-experience ng paghihirap. Kaya sabi niya, dapat daw mangonsensya. Sabi niya, nakakatulog pa raw. Nakakatulog pa ba raw yung mga nag-akusa sa kanya? Ang question, nakakatulog ka pa ba, Bong? Kasi parang laki na ng eye bag mo. Kawawa ka naman, pero you deserve it. So, ngayon pa lang, he's already suffering from his criminal acts. So sana majo-join ka na diyan ng mga co-accused mo sila Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. At magdasal ka, hindi mo kasama si Jinggoy, baka hindi ka talaga makakatulog niyan sa kaisip na baka may mangyari. O sige, hanggang dito lang tayo. Good night to everyone. Thank you for joining me in this vlog. See you in my next vlog tomorrow. Mucho y mas gracias a todos.